One patriotic coalition of marginalized national party list Congressman Enrico Pineda. Sir. Pampanga Vice Mayor Lilia Nanay Pineda. Ma'am. Bromberry Cultural Foundation Vice Chairman for Construction and Regulatory Affairs Donato Almeida. Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman and Chief Executive Officer Andrea Domingo. Meron lang, magsigway lang ako. Marami pa pala. Sorry. Philippine Charity Sweepstake Office Chairperson Anselmo Simeon Pinelli. Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen. Balikan ko lang itong yung isabong. It's up for my signature. Ipasok ko lang ito kasi ganito. Pumunta yung mga doktor sa PGH sa opisina ko. Naghingi ng tulong para sa medisina. Sabi ko, how much is your appropriation for a year? At sabi nila, something like in the vicinity of 6 million. Sabi ko, for a month, sabi niya, hindi. For the whole year. So sabi ko na, sige, maghanap ako ng pera. At pinawagan ko si Chairperson Andrea Domingo. Sabi ko, ma'am, may 100 million ka ba? Sabi niya, wala ngayon, pero tignan ko sa libro kung bakit. Sabi ko, ang PGH naghingi ng tulong at yung appropriation nila, yung sa budget for the whole year is something just like I said, 60 or something, para medicine na lang. Sabi niya, sige, tignan ko. Tumawag siya sa akin at sinabi niya, meron tayong makuha. Sabi ko, ma'am, ibigay mo sa PGH 100 million. Sabi nila, a month? Sabi ko, yes. So, ang PGH, merong 100 million a month galing sa PAGCOR para sa operating, ang medisina, kasi naawa raw sila at every time na yung mga pasyente, merong mga tawag sa atin is yung resita galing sa doktor. Sabi nila na sila na mismo nga nagbibigay from their own pocket sa mga tao. O sabi ko, well, that's 100 million a month. Hindi na niya maubos yan. Nagito pala si Atty. Giran sa PhilHealth. Mukhang inaantok ka. Matulog ka na lang. Gisingin ka lang namin maya. Pagkatapos, kaya i-connect ko ito sa isabong about the only reason, the sole and only reason why we in the executive department allowed it, kasi ang estimate ni Ms. Domingo is that it would help us something like 640 million a month.
that would give us at the end of the year billions. Yun lang kasi walang pera kaagad. Hanap ako at meron tayong nakuha. Yung isabong, sabi ko sa kanila, it must be under PAGCOR. Lahat ng sugal dito sa Pilipinas, PAGCOR. Kasi may control ako, isang opisina lang tawagan ko kung mayroon ba ito o wala at anong nangyari dito. So I can have an answer without going to different offices to ask if we have the money or if the money is not there, what happened? Kaya yun lang. Marami tayong gastusin na outright, mga doktor magpunta doon, maghingi ng tulong, obligado naman tayong tumulong dahil trabaho natin yan. Kung meron, may pera, ilarga mo. Huwag tayong humawak ng pera na walang kahulugan. Gastuin ko, ubusin mo, sabi ko. Lahat ng pera, basta tao ang nagkailangan, ubusin mo. And my orders to the Department of Agrarian Reform, basta lahat ng lupa ng sa gobyerno, pag may squatters na, bigay mo na. Do not give me about that a certain land or lot will be utilized by this department, blah, blah, blah. At magdaan na lang ang mga ilang administrasyon, hindi naman ninyo nagamit, ibigay mo na sa tao. You know, space is a very serious problem in the Philippines. Young squatter. Nobody can solve it except the Filipino. And yung workers sa government, nakatutok talaga. Yun ang doon. Do not hang on to a property that's idle or talagang hindi talaga magamit. Kung magamit man, it could be about 2 administration from now. So pagka ganun, sabi ko, bigay mo na. Magbili ang gobyerno ng bagong lupa. Total hindi naman nawawalaan ng pera ang gobyerno. Totoo lang. So yun ang doon. Makita ninyo ngayon kung bakit yan. But you know, there is a department, si DILG, I tasked him to make a serious study of the isabong. The recommendation is on my table now. So pagdating doon, babasahin ko, and maybe by Monday, malaman natin kung ituloy natin o hindi. Ako, kung mayroon lang ganun, susugal ako. But there is apparently a social problem evolving sa pagpatakbo nitong isabong. So, we have a problem there. And we want to, well, be fair to everybody. But then again, we must study seriously or take into consideration yung social issues. Marami kasi isabong ang mga tao, lahat nagsusugal na, pati mga bata, yung iba nagsasangla na ng propiedad. Sabi ko, I do not know if this is true. So sabi ko kay Secretary Anyo, pag-aralan mo na, conduct a survey because you have a far-reaching powers in the provinces, yung mga DILG, pati city and province. Kaya mong kunin yung feedback. So, nandyan na ngayon at by Monday, we would know. Pag-aralan ko yan ngayong gabi, I will read it all over again. And I would like to see the dimension of it all.